Ang unang tunog na gumising sa kamalayan ni Don Hilario Vergara ay hindi ang sigaw ng mga tao o ang nakabibinging pagsabog. Ito ay ang mabagal, paulit-ulit na tunog ng isang makina. Beep, beep, beep. Isang tunog na nangangako ng buhay, pero para sa kanya, isa itong paalala ng isang pagtataksil na mas masakit pa sa kamatayan. Nananatili siyang nakapikit, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Naamoy niya ang antiseptiko sa hangin. Nararamdaman niya ang lambot ng kumot sa kanyang katawan. At naririnig niya ang mga bulungan sa gilid ng kanyang kama. Mga bulong na parang lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang tiwala. Kumusta ang stocks ng Vergara Holdings? Boses yon ni Clarice, ang kanyang panganay. Malamig. Tiyak. Walang bahid ng anumang pag-aalala. Bumagsak ng 15% mula nang ibalita ang tungkol sa plane crash. Sagot naman ni Marco, ang pangalawa. Pero stable na. Ang board ay naghahanap ng pansamantalang papalit kay Papa. Beep, beep, beep. Nagpatuloy ang tunog ng makina. Isang saksi sa kawalang puso ng kanyang mga anak. Dapat ako ang pumalit, mariing sabi ni Clarice. Ako ang panganay. Ako ang may karapatan. Huwag kang magmadali, ate. Sagot ni Marco. May halong pang-aasar. Buhay pa si Papa. At saka, may parte rin kami ni Bianca. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katauhan ni Don Hilario. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya silang mag-usap tungkol sa pera. Pero ang marinig ito habang nakahiga siya rito, ilang pulgada lang mula sa kamatayan, ay ibang klase ng sakit. Para siyang isang tropeyo na pinag-aagawan, isang bangkay na hinihintay na lang na lumamig para mapaghatian. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, nagngangalit ang kanyang mga bagang. Ang Don Hilario na kilala nila, ang makapangyarihang bilyonaryo, ang haligi ng kanilang pamilya, ay unti-unting naglalaho. Ang pumapalit dito ay isang taong may bagong plano, isang taong pagod na sa mga kasinungalingan, isang taong magpapanggap na bulag para lang makita ang tunay na kulay ng lahat. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang nagising si Don Hilario. Ang unang balita na sumalubong sa kanya ay ang pekeng ulat ng mga doktor. Isang pakiusap na binayaran niya ng malaki. I'm sorry, Don Hilario, sabi ng doktor na may nag-aalalang mukha. You survived, but the impact, it damaged your optic nerves. You've lost your sight. Napanood niya ang reaksyon ng kanyang mga anak. Ang pagkukunwaring lungkot ni Clarice, ang pilit na pag-aalala ni Marco, ang mga pekeng luha ni Bianca, isang perpektong pagtatanghal. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang pribadong silid sa ospital, ipinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Salvador. Sigurado po ba kayo rito, Don Hilario? Tanong ng abogado. Hindi maitago ang pag-aalala. Isang malaking risk po ito. Mas malaking risk ang ipagkatiwala ang lahat ng pinaghirapan ko sa mga buhay, Salvador. Sagot ni Hilario. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Gusto kong malaman kung sino sa kanila ang tunay, kung sino ang karapat-dapat. Tumango si Attorney Salvador. Ano po ang kailangan ninyong gawin ko? Tumingin si Don Hilario sa bintana. Bagamat ang nakikita lang niya ay kadiliman. Kailangan ko ng bagong kasambahay, isang personal aide na mag-aalaga sa akin. Masusunod po. Mayroon akong kondisyon, dagdag ni Don Hilario. Ayokong kumuha mula sa Maynila. Humanap ka sa probinsya. Isang taong simple, walang alam sa mundo ng mga Vergara. Isang taong hindi masisilaw sa pera. Sandaling nag-isip ang abogado. Gusto ko ng isang taong hindi kayang bilhin ng pera, Salvador. Naintindihan ni Attorney Salvador ang lalim ng utos. Ito ay higit pa sa paghahanap ng isang empleyado. Ito ay paghahanap ng isang sagot. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Laguna, daan-daang kilometro mula sa malamig na silid ng ospital,
Masayang sinagot ni Mila Ramirez ang tawag sa kanyang lumang cellphone. Hello po? Habang nakikinig sa kabilang linya, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Isang nguwang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Talaga po? Sa Maynila po? Opo, opo. Tinatanggap ko po. Pagkababa ng tawag, napatalon siya sa tuwa at niyakap ang kanyang tia Elena. Tia, may trabaho na po ako sa Maynila. Makakapagpadala na po ako ng pera sa inyo. Hawak ang pangako ng isang mas magandang kinabukasan. Hindi niya alam na ang kanyang mga simpleng pangarap ay malapit nang bumangga sa isang mundo ng kadiliman at kasinungalingan. Pagkalipas ng isang linggo, inilabas na ng ospital si Don Hilario. Itinulak siya sa kanyang wheelchair, papasok sa malawak at malamig na pinto ng mansyon ng mga Vergara. Nandoon ang kanyang 3 anak, naghihintay na may mga pekeng ngiti. Welcome home, Papa, sabi ni Clarice, hinahaplos ang kanyang balikat. Naramdaman ni Hilario ang lamig ng kamay nito. Naramdaman niya ang halik sa pisngi mula kay Bianca, isang halik na walang init. Narinig niya ang pilit na, magpagaling ka pa, mula kay Marco. Pumasok sila sa loob ng mansyon, isang palasyo na puno ng mamahaling gamit, ngunit walang buhay. Para kay Don Hilario, ito na ngayon ang kanyang entablado. Habang tinutulak siya papunta sa kanyang silid, nakasuot ng itim na salamin na nagtatago sa kanyang mga matang nakakakita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi nakita ng sinuman. Sa kanyang isipan, isang pangungusap ang paulit-ulit. Magsimula na ang palabas. Pakiramdam ni Mila ay lumipat siya sa ibang mundo. Ang naglalakihang gate na bakal ay bumukas na parang bibig ng isang higante. Nilululuwa ang sinasakyan nilang kotse, papasok sa isang mahabang daan na napapaligiran ng perpektong pagkakagupit ng mga halaman. Sa dulo ng daan ay nakatayo ang isang bahay, hindi isang mansyon, na parang palasyo sa mga kwentong nababasa niya. Nandito na po tayo, Ma'am Mila, sabi ng driver. Naramdaman niya ang panliliit sa kanyang sarili habang bumababa ng sasakyan. Ang mga paa niya na nakasuot ng luma pero malinis niyang sapatos ay parang nahihiyang tumapak sa kumikinang na sahig na marmol sa pasukan. Isang babaeng unipormado at may edad na ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Mila Ramirez? Tanong nito. Ang boses ay matigas. O, opo. Halos pabulong na sagot ni Mila. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ng mga anak ni Don Hilario. Ang loob ng mansyon ay mas nakakamangha. Napakataas ng kisame. May isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna. Ang mga pader ay puno ng mga painting na mukhang napakamahal. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, naramdaman ni Mila ang isang kakaibang lamig. Walang tawanan, walang ingay. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kanilang mga yapak. Dinala siya sa isang malawak na sala kung saan 3 tao ang naghihintay. Isang babae na may matalim na tingin at suot na business suit ang unang nagsalita. So you're the new help. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at pakiramdam ni Mila ay hinuhubaran siya ng tingin nito. I'm Clarice Vergara, isang lalaki na prenteng nakaupo sa sofa. Ang tiningnan lang siya saglit bago ibinalik ang atensyon sa mamahalin nitong cellphone, si Marco. At ang isang dalaga na halos kaedad niya ay napangisi. Galing ka talagang probinsya, no? Halata sa suot mo. Iyon si Bianca. Napayuko si Mila. Biglang nahiya sa kanyang damit na pinili niya pa naman dahil ito na ang pinakamaganda niyang bestida. Ang trabaho mo dito ay simple lang. Pagpapatuloy ni Clarice, ang boses ay parang kutsilyo. Aalagaan mo ang papa namin. Siya ay bulag at nangangailangan ng tulong sa pagkain at pag-aayos sa kanyang silid. Walang labis, walang kulang. Lumapit si Clarice sa kanya. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Tandaan mo ito.
bulong nito na may diin. Huwag kang magtatanong. At higit sa lahat, huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo dapat malaman. Do your job, get your salary, and stay out of our way. Maliwanag? Oo po, Ma'am Clarice. Nanginginig na sagot ni Mila. Good. Ngayon, ihatid mo na siya sa silid ni Papa. Utos ni Clarice sa naunang kasambahay. Dinala si Mila sa isang malaking silid sa dulo ng pasilyo. Madilim sa loob. Tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ilaw. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ay isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na salamin. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Magandang hapon po, Don Hilario. Bati ni Mila, yumuko ng bahagya. Ako po si Mila, ang bago ninyong tagapag-alaga. Walang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang paghinga ng matanda. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang presensya ni Don Hilario ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong silid. Nang gabing iyon, sa maliit na silid na ibinigay sa kanya, binuksan ni Mila ang kanyang luma at kupas na pitaka. Tiningnan niya ang nag-iisang litrato doon. Isang litrato ng kanyang tia Elena, ang kapatid ng kanyang ina na nagpalaki sa kanya. Para kay tia Elena, kakayanin ko to. Napabuntong hininga siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang matulog, ngunit ang lamig ng mansyon at ang talim ng mga tingin ng magkakapatid na Vergara ay nanatili sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, isang malakas na tunog ng nabasag na babasagin ang gumising sa kanyang diwa, sinundan ng isang galit na sigaw. Ano ba naman yan, Papa? Hindi ka na nga nakakakita. Ang clumsy mo pa rin. That was a mahjong set from the Ming Dynasty. Boses yon ni Clarice, matinis at puno ng galit. Napabangon si Mila. Nagdadalawang isip kung lalabas ba siya o hindi. Naalala niya ang babala ni Clarice. Huwag kang makikialam. Ngunit may kung anong tumulak sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa pasilyo. Nakita niya si Clarice na papalayo. Nagmamartsa palayo sa silid ni Don Hilario. Naglakas loob siyang lumapit sa silid ng matanda. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, nakita niya ang nagkalat na piraso ng tiles sa sahig. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Don Hilario. Nakaupo pa rin sa kanyang wheelchair, hindi gumagalaw, nakatingin sa kawalan. Isang kirot ang naramdaman ni Mila sa kanyang dibdib, kahit gaano pa kayaman ang taong ito. Sa sandaling iyon, ang nakita niya ay isang malungkot at nag-iisang matanda. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang bawat hakbang niya ay maingat, na parang natatakot na makagawa ng ingay. Tumigil siya ilang talampakan mula sa matanda at bumulong sa katahimikan. Okay lang po kayo, sir? Hindi sumagot si Don Hilario sa tanong ni Mila. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Hinahayaan ang katahimikan na maging kanyang panangga. Ngunit sa likod ng kanyang maskara ng kadiliman, pinakikinggan niyang mabuti. Narinig niya ang dahan-dahang paghakbang ng dalaga, papalapit, ang kaluskos ng kanyang palda, at ang maingat na pagpulot sa bawat piraso ng nabasag na porselana. Walang reklamo, walang buntong hininga, tanging ang tunog lang ng kanyang pagtatrabaho. Nang matapos ito, narinig niya ulit ang mahina nitong boses. Magandang gabi po, sir. At pagkatapos, ang mga yapak nitong papalayo. Sa mga sumunod na araw, si Mila ay naging isang anino sa mansyon. Isang aninong tahimik na gumagawa ng kanyang mga tungkulin. Siya ang nag-aabot ng kanyang pagkain, nag-aayos ng kanyang kama, at naglilinis ng kanyang silid. Ginagawa niya ang lahat ng may kasamang respeto na hindi pilit, isang respeto na matagal nang hindi naramdaman ni Don Hilario mula sa sarili niyang mga anak. Pinanood niya, o mas tamang sabihing, pinakinggan niya ang lahat. Pinakinggan niya kung paano utusan ni Clarice si Mila na parang aso. Narinig niya kung paano hindi man lang magpasalamat si Marco kapag inaabutan ito ng kape. At naramdaman niya ang presensya ni Bianca na dumadaan lang sa tabi ni Mila,
na parang hangin. Ngunit ang dalaga ay hindi kailanman nagreklamo. Isang gabi, nagdesisyon si Bianca na siya ang mag-aasikaso ng hapunan ng ama. Isang mamahaling steak na in-order mula sa isang 5-star restaurant ang inihain sa kanya. "This is Wagyu, Papa. Very expensive." Masayang anunsyo ni Bianca. "I made sure you get the best." Itinulak ni Bianca ang plato sa harap niya. Naamoy ni Don Hilario ang matapang na amoy ng sarsa at keso. Sinubukan niyang hiwain ang karne gamit ang kutsilyo at tinidor, nagpapanggap na nahihirapan. Ang totoo, wala siyang gana. Ang kanyang tiyan, na hindi pa lubusang magaling mula sa aksidente, ay naghahanap ng isang bagay na simple. Isang bagay na totoo. Hindi niya kinain ang steak. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang silid, may naamoy siyang pamilyar. Isang amoy na nagmula sa malayong nakaraan. Amoy ng luya, ng bigas, at ng sabaw na mainit. Arroz caldo. Bigla, bumalik siya sa isang maliit na kubo sa Laguna. Mahigit 40 taon na ang nakalilipas. Nakahiga siya noon dahil sa lagnat at isang dalagang may mga mata na kasing ningning ng mga bituin ang nag-aalaga sa kanya. Si Elena. "Heto, Hilario," sabi nito sa kanyang alaala. Ang boses ay kasing lambing ng musika. "Kumain ka nito. Gawa ito ng pagmamahal. Siguradong gagaling ka kaagad." Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Hindi siya sumagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Mila. Ang mga yapak ay halos walang tunog. Inilapag nito ang isang mangkok sa mesa sa tabi niya. "Sir," bulong nito, na parang natatakot na baka magising siya. "Nakita ko po na hindi ninyo ginalaw ang hapunan ninyo. Nagluto po ako ng lugaw para sa inyo, para po kahit paano ay may laman ang tiyan ninyo." Narinig niya itong bumuntong hininga. "Sana po ay magustuhan ninyo." At tulad ng isang anino, tahimik itong lumabas ng silid. Hinintay ni Don Hilario ng ilang sandali bago dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay sa mesa. Nakapa niya ang mainit na mangkok. Dinala niya ito sa kanyang ilong at muling sinamyo ang amoy ng nakaraan. Sumubo siya. Ang init ng lugaw ay gumapang mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang sikmura, nagdadala ng isang kakaibang ginhawa. Ang lasa ay simple, ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng maraming taon. Dahil ang lasa nito ay katulad ng katapatan. Hindi niya namalayan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa likod ng kanyang madilim na salamin, dumaloy sa kanyang pisngi at pumatak sa mangkok. Sa kanyang silid, umupo si Mila sa gilid ng kanyang kama. Binuksan niya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay ang nag-iisang yaman na minana niya sa kanyang ina. Isang kulay gatas na baby blanket na may burdang Hilario sa isang sulok at isang liham na hindi natapos. Hinaplos niya ang papel. "Sino ka kaya, Papa Hilario?" Bulong niya sa hangin. "Bakit mo kami iniwan ni Mama?" Kinabukasan, habang nasa hardin, sinadya ni Don Hilario na ihulog ang kanyang tungkod. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata si Marco at Bianca na naglalakad papalapit. Abala sa pagtatalo tungkol sa kung kaninong kotse ang mas maganda. Dumaan sila sa kanyang tabi, nilagpasan ang tungkod na nasa sahig at hindi man lang siya tiningnan. Napangisi si Don Hilario sa kanyang sarili. "Sinasabi ko na nga ba?" Ngunit bago pa man niya muling masabi iyon sa kanyang isipan, isang pares ng abalang mga paa ang tumakbo papalapit. Si Mila. Mabilis nitong pinulot ang tungkod. Nang iabot nito pabalik sa kanya, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Napatigil si Don Hilario. Ang kamay ni Mila ay hindi malambot at makinis tulad ng kay Clarice. Ito ay medyo magaspang. May mga kalyo mula sa pagtatrabaho. Ngunit ito ay mainit. Isang init na totoo. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. At sa sandaling iyon, ang makapangyarihang
Don Hilario Vergara ay nakaramdam ng isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang pera. Isang tunay na koneksyon. Mayroong isang klase ng katahimikan na kinasusuklaman ni Clarice Vergara. Hindi ito ang katahimikan ng isang empty boardroom pagkatapos niyang manalo sa isang negosasyon. Hindi rin ito ang katahimikan ng kanyang condo unit sa gabi kung saan siya lang ang tao. Ang kinasusuklaman niya ay ang katahimikang nakikita niya ngayon sa silid ng kanyang ama. Nakatayo siya sa may siwang ng pinto, hindi nakikita, nagmamasid. Si Don Hilario ay nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana at sa tabi nito ay si Mila, ang probinsyanang katulong na binabasahan ito ng isang lumang libro. Walang espesyal sa eksena, ngunit ang payapang ekspresyon sa mukha ng kanyang ama habang nakikinig ito, isang ekspresyon na hindi niya kailanman nakita na para sa kanya ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Isang pamilyar na init ang umakyat sa kanyang dibdib. Ang init ng inggit. Buong buhay niya, sinubukan niyang makuha ang paghanga ng kanyang ama. Nagtapos siya bilang summa cum laude. Pinalago niya ang kumpanya ng 30% sa loob lang ng 5 taon. Ibinigay niya ang kanyang dugo, pawis at luha para sa pangalang Vergara. At ano ang nakuha niya? Isang tipid na tango, isang good job, isang pagkilala na kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon na ito. Pero itong si Mila, isang babaeng walang alam, kundi magluto ng lugaw at magpunas ng alikabok, ay nakukuha ang atensyon ng kanyang ama nang walang kahirap-hirap. Hindi niya ito papayagan. Ang babaeng ito ay isang balakid, isang damo na kailangang bunutin bago pa man ito makasira sa kanyang mga plano. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na kasing talim at kasing dumi ng nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at pumasok sa silid na may pekeng ngiti. Mila, ihanda mo ang merienda ni Papa. Dalhan mo kami ng tsaa sa library. Opo, Ma'am Clarice. Sagot ng dalaga. Maingat na isinara ang libro at yumuko bago umalis. Naiwan silang dalawa ng kanyang ama. Tiningnan niya ang matanda na ngayon ay muling naging isang estatwang walang emosyon. Lumakad si Clarice papunta sa isang antigong kabinet sa sulok ng silid. Doon nakapatong ang isang asul at puting porselanang florera. Regalo pa yon ng kanyang lolo sa kanyang ama. Ang paboritong florera nito. Huminga ulit siya ng malalim. Ito na. Maingat niyang tiningnan ang paligid. Nang masiguro niyang walang ibang nakatingin, ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa florera. At sa isang mabilis, ngunit sinadyang kilos, itinulak niya ito. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay kasing lakas ng isang kulog sa tahimik na mansyon. Mila! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat at galit. Mila! Halika rito. Mabilis na dumating si Mila. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ano po yun, ma'am? Ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan nang makita niya ang mga nagkalat na piraso ng florera sa sahig. Anong ginawa mo? Sigaw ni Clarice. Itinuturo ang basag na florera. Alam mo ba kung gaano kahalaga yan kay Papa? Ang sabi ko maghanda ka ng tsaa. Hindi ang sirain mo ang mga gamit dito. Napakawalang kwenta mo. Pipero, Ma'am, nagsimulang manginig ang boses ni Mila. Wala po ako rito. Kayo po ang... Ako? Ako ang sinisisi mo? Lalong itinaas ni Clarice ang kanyang boses. Tinitiyak na maririnig ito sa buong kabahayan. Ang kapal ng mukha mo. Kitang-kita ko. Sinagi mo yan bago ka lumabas. Napatingin si Mila kay Don Hilario. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, naghahanap ng tulong. Sir, hindi po totoo yun. Si Don Hilario ay nanatiling tahimik, ngunit sa likod ng kanyang salamin, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Clarice, puno ng pagkasuklam. Alam niya ang totoo. Narinig niya ang lahat.
Isang mahinang ubo ang kumawala mula sa lalamunan ni Don Hilario. Isang senyales, isang babala. Ngunit si Clarice, na nabulag na ng kanyang galit ay hindi ito pinansin. Dahil sa kapabayaan mo, malamig na sabi ni Clarice kay Mila, kakaltasan ko ng 1 buwan ang sahod mo. At para matuto ka ng leksyon, lilinisin mo yan ngayon din. Pero ma'am, ang mga bubog. Gamitin mo ang iyong mga kamay. Utos ni Clarice, ang bawat salita ay parang yelo. Walang nagawa si Mila, kundi ang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang isa-isang pinupulot ang matatalim na piraso ng nabasag na nakaraan. At tulad ng inaasahan, nangyari nga. Aray! Isang maliit na hiwa ang gumuhit sa kanyang palad. Isang patak ng dugo ang umagos, kumalat sa puting piraso ng porselana. Mula sa kanyang wheelchair, nakita ni Don Hilario ang pulang patak ng dugo. Nakita niya ang luhang tahimik na dumadaloy sa pisngi ni Mila. At sa ilalim ng kumot na nakatakip sa kanyang mga binti, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumuyom. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang kanyang pagkukunwari ay hindi pa maaaring matapos. Pero sa araw na yon, isang bagay sa loob ni Don Hilario ang nangako. Magbabayad ka para dito, Clarice. Ang insidente ng basag na plorera ay nag-iwan ng lamat, hindi sa sahig ng mansyon, kundi sa pader na itinayo ni Don Hilario sa paligid ng kanyang puso. Araw-araw, lalo niyang nakikita ang kaibahan. Ang kanyang mga anak ay bumibisita sa kanyang silid na parang obligasyon. Nag-iiwan ng mga mamahaling regalo na walang kaluluwa. Si Clarice ay mag-uulat tungkol sa kumpanya. Si Marco ay hihingi ng pera para sa bagong investment. Si Bianca ay magpapakita ng kanyang mga bagong alahas. Lahat sila ay nagsasalita, pero wala sa kanila ang tunay na nakikipag-usap sa kanya. Maliban kay Mila, naging bahagi na ng kanyang araw ang boses nito. Tuwing hapon, pagkatapos ng lahat ng kanyang gawain, uupo ito sa isang silya malapit sa kanya at magbabasa ng libro. Ang kanyang boses ay mahinahon at malinaw, isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa magulong mundo ni Don Hilario. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng kwento, ngunit naiintindihan niya ang kabaitan sa likod ng bawat salita. Isang gabi, ang karaniwang katahimikan ng mansyon ay binasag ng isang tunog na hindi niya inaasahan. Isang mahinang paghikbi. Nagmumula ito sa direksyon ng silid ng mga katulong. Nagmula ito sa silid ni Mila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Don Hilario ng pag-aalala para sa ibang tao. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ano ang nangyari? Pinagalitan na naman ba siya ni Clarice? May masama bang balita mula sa probinsya? Ang plano niya ay manatiling isang inutil na bulag. Ngunit ang kanyang puso ay nag-utos ng iba. Maingat at gamit ang memorya ng bawat sulok ng mansyon, dahan-dahan niyang inikot ang gulong ng kanyang wheelchair. Ang bawat pag-ikot ay halos walang tunog. Nakarating siya sa pasilyo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Mila. Bahagya itong nakabukas. Sumilip siya sa maliit na siwang. Ang nakita niya ay isang eksenang simple, ngunit puno ng kalungkutan. Nakaupo si Mila sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Sa harap niya ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan nito ang kahon at inilabas ang isang piraso ng papel na naninilaw na sa katagalan at isang maliit na kumot ng sanggol. Niyakap niya ang kumot na yon na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nakita ni Don Hilario ang paggalaw ng kanyang mga balikat habang patuloy ito sa pag-iyak at pagkatapos narinig niya ang isang bulong. Isang bulong na parang kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Sino ka kaya, Papa Hilario? Bakit mo kami iniwan ni Mama? Napatigil sa paghinga si Don Hilario. Hilario. Papa Hilario. Ang pangalan. Ang kanyang pangalan. Hindi maaari. Isang nagkataon lang.
Maraming hilaryo sa mundo, ngunit ang sakit sa boses ni Mila, ang kanyang mga luha, parang may kung anong kumurot sa isang parte ng kanyang alaala na matagal na niyang sinarhan. Sa sobrang pagkabigla, napaatras siya. Ang gulong ng kanyang wheelchair ay sumagi sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Gumawa ng mahinang kalabog. Mabilis siyang tumigil. Narinig niya ang pagtigil sa pag-iyak mula sa loob ng silid. Narinig niya ba ako? Pinakiramdaman niya ang paligid. Ilang segundo na, parang isang oras ang lumipas. Nang walang anumang sumunod na ingay, dahan-dahan siyang muling umikot at bumalik sa kanyang silid. Ang puso niya ay kumakarera. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at napasandal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pangalang iyon, ang kwento ng isang ama na nang iwan. Hindi. Imposible. Ang anak niya, ang anak nila ni Elena, ay namatay kasama nito. Iyon ang sinabi sa kanya. Iyon ang kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 40 taon. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon, isang butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang butil na nagsasabing, baka ang pinakamalaking kasinungalingan sa mansyon na ito ay hindi ang kanyang pagkukunwaring bulag, kundi ang kasinungalingan na sinira ang kanyang buhay. Ang mga salitang narinig niya mula kay Mila ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Don Hilario na parang sirang plaka. Papa Hilario. Sinubukan niyang isantabi ito, isang malaking koinsidensya lang. Ngunit ang pagdududa, kapag naitanim na, ay parang isang ugat na mahirap bunutin. Dahil sa pagdududang iyon, naging mas mapagmasid siya. Bawat kilos ni Mila, bawat salita nito, ay kanyang pinapansin. Hinahanapan ng koneksyon ng kahit anong pahiwatig. Ang kanyang pagkukunwari ay nagkaroon ng bagong layunin. Hindi na lang ito para subukin ang kanyang mga anak. Ito na ngayon ay isang personal na imbestigasyon. Isang hapon, habang nag-aayos si Mila ng mga libro sa napakataas na estante sa library, isang plano ang nabuo sa isip ni Don Hilario. Isang desperadong plano. Mila, tawag niya. Ang boses ay kalmado. Po, sir. May isa akong libro dyan sa pinakataas, sabi niya. Itinuturo, sa isip lang, ang isang partikular na hilera. Isang lumang libro na may balat na pula. Pakiabot mo sa akin. Walang ganoong libro. Ngunit alam niyang susunod si Mila. Sige po, sir, sagot nito. Kumuha si Mila ng isang maliit na hagdanan at maingat na umakyat. Mula sa kanyang kinauupuan, perpekto ang anggulo ni Don Hilario. Pinanood niya ang bawat galaw ng dalaga. Habang inaabot ni Mila ang mga libro sa itaas, naghahanap. Ang manggas ng kanyang simpleng uniforme ay bahagyang bumaba. Dumulas sa kanyang balikat. At doon, nakita niya ito. Sa kanang balikat ni Mila, malapit sa kanyang batok, ay may isang maliit na marka. Isang balat na hugis bituin. Napatigil ang mundo ni Don Hilario. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Bigla, ang library ay naglaho. Ang mga libro, ang mga estante, ang mansyon, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay isang hardin sa ilalim ng buwan. Maraming taon na ang nakalipas. Isang dalaga ang tumatawa habang sumasayaw sila. Si Elena. At sa balikat nito, malapit sa batok, ay ang parehong marka. Isang perpektong bituin. Ito ang paborito kong parte ng katawan mo. Bulong niya noon kay Elena. Dahil para kang may sariling bituin. Sir, okay lang po kayo? Ang boses ni Mila ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakababa na pala ito sa hagdanan. Ang muka ay puno ng pagtataka. Wala po akong makitang pulang libro, sir, sabi nito. Si Don Hilario ay hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa direksyon ng balikat nito. Ang kanyang isip ay isang ipo-ipo ng mga alaala at emosyon. Ang sakit, ang pangungulila, ang galit, ang pag-asa, lahat ay naghalo-halo. Imposible.
paanong sa sobrang pagkabigla, sa sobrang panginginig ng kanyang buong katauhan, isang bagay ang nangyari na hindi niya kontrolado. Ang kanyang kanang kamay na laging nakapatong lang sa braso ng wheelchair ay biglang gumalaw. Nag-angat ito ng ilang pulgada. Isang hindi sinasadyang paggalaw na dulot ng isang emosyong napakatindi. Nakataas ito sa hangin na parang may gusto siyang abutin, na parang gusto niyang hawakan ang balat na yon para masigurong totoo ang kanyang nakikita. Nakita ni Mila ang paggalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. "Sir?" tanong niya. Ang boses ay mahina at nag-aalangan. "Kumalaw po ba kayo?" Agad na napansin ni Don Hilario ang kanyang pagkakamali. Mabilis niyang ibinagsak ang kanyang kamay pabalik sa dati nitong posisyon. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang maskara. Muntik na niyang mahulog ang kanyang maskara, ngunit huli na. Nakita na ni Mila. Ang binhi ng pagtataka ay naitanim na rin sa isipan ng dalaga. Naramdaman ni Clarice ang pagbabago. Para itong pagbabago sa hangin bago dumating ang isang malakas na bagyo. Isang bagay na hindi mo makita, pero alam mong nandyan. Ang kanyang ama ay naging mas tahimik, mas malayo. Ang dating lamig nito ay napalitan ng isang klase ng intensidad na hindi niya maintindihan. At napapansin niya, ang atensyon ng ama ay laging nakatuon sa direksyon kung nasaan si Mila. Isang hapon, nakita niya ito mula sa siwang ng pinto. Nag-uusap ang kanyang ama at ang katulong. Well, si Mila lang ang nagsasalita. Nagkukwento tungkol sa kanyang simpleng buhay sa probinsya. At si Don Hilario, nakikinig lang. Pagkatapos, isang bagay ang nangyari na nagpayanig sa mundo ni Clarice. Ngumiti ang kanyang ama. Hindi ito isang malaking ngiti. Isang maliit na pag-angat lang sa gilid ng kanyang mga labi. Ngunit para kay Clarice, na bihirang-bihirang makita ang nangiting iyon, para itong isang sampal sa mukha. Ang ngiting iyon na hindi kailanman ibinigay sa kanya sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, ay ibinibigay ngayon ng libre sa isang hamak na katulong. Iyon na ang huling patak. Ang babaeng ito ay hindi na lang isang balakid. Isa na siyang banta. Isang cancer na kailangang alisin bago pa man nito sirain ang lahat. Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay mahimbing ng natutulog, maingat na pumasok si Clarice sa silid ng kanyang ina. Isang silid na hindi na binubuksan, isang museo ng mga alaala. Binuksan niya ang isang lumang jewelry box. Sa loob nito ay ang mga alahas ng kanyang ina, mga diamante, perlas at ginto. Ngunit hindi iyon ang kanyang kailangan. Ang kinuha niya ay isang bagay na mas simple, ngunit mas makahulugan. Isang gintong locket na may inisyal ng kanyang ina. Isang bagay na alam niyang may sentimental na halaga sa kanyang ama. Hawak ang locket sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ni Mila. Ang pinto ay hindi nakalock. Walang ingay siyang pumasok. Nakita niya si Mila na mahimbing na natutulog. Ang paghinga ay malalim at payapa. Sa isang saglit, isang kurot ng konsensya ang dumaan sa isip ni Clarice. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ginusto niya to, sabi niya sa sarili. Binuksan niya ang maliit na aparador ni Mila. Sa loob, nakasabit ang iilang piraso ng damit. Sa ilalim ng mga ito, itinago niya ang locket. Isinuksok sa bulsa ng isang lumang bestida. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at huminga ng malalim. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang gumising sa buong mansyon. Nawawala. Nawawala ang locket ni Mama. Sigaw ni Clarice. Ang boses ay puno ng pekeng pagkasindak. May magnanakaw sa pamamahay na ito. Agad na nagtipon ang lahat sa sala. Si Marco, si Bianca, at ang mga kasambahay ay nagulantang. Dinala rin si Don Hilario sa kanyang wheelchair. Sino ang huling pumasok sa silid ni Mama? Tanong ni Clarice.
Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang silid na yon ay laging nakalock. Si Mila po, ma'am," sagot ng isang kasambahay. "Pinaglinis niyo po siya doon kahapon. Lahat ng mga mata ay napunta kay Mila. Hindi po ako." Mabilis na tanggi ni Mila. Ang mukha ay namumutla. "Naglinis lang po ako. Wala po akong kinuha." "Talaga ba?" sabi ni Clarice. Ang boses ay parang ahas. "Kung wala kang tinatago, papayag kang halughugin namin ang iyong mga gamit." Walang nagawa si Mila. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pag-amin sa mata ng lahat. Inutusan ni Clarice ang mga security guard na halughugin ang silid ni Mila. Ilang sandali lang, bumalik ang isa sa kanila. Hawak ang gintong locket. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Paano? Hindi makapaniwalang bulong ni Mila. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napaluhod siya sa sahig. "Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan." Tumingin siya kay Don Hilario. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagmamakaawa. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako magnanakaw." Alam ni Don Hilario ang totoo. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Clarice. Narinig niya ang kasinungalingan sa bawat salita nito. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang inosenteng dalaga. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Ang paglalantad niya ngayon ay maglalagay lang kay Mila sa mas malaking panganib. Kaya't nanatili siyang tahimik. Isang estatwang bato sa kanyang wheelchair. Ang kanyang katahimikan ay isang parusa. Ang kanyang kawalang kilos ay isang hatol. "Hindi ko mapapatawad ang isang magnanakaw sa pamamahay na ito," deklara ni Clarice. Ang boses ay malamig at matigas. "Palayasin ang magnanakaw na yan." 2 gwardiya ang humawak sa braso ni Mila. Kinaladkad nila siya palabas ng mansyon habang siya ay umiiyak at nagmamakaawa. "Ma'am, sir, parang awa niyo na." Pinanood ni Don Hilario ang lahat. Pinanood niya habang ang tanging sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo ay itinataboy palayo. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso nang mawala na si Mila sa kanyang paningin at nang marinig niya ang pagsara ng malaking gate. Isang pangako ang binitiwan niya sa kanyang sarili. Tapos na ang pagsubok. Oras na para sa paghihiganti. Ang katahimikan na bumalot sa mansyon pagkatapos paalisin si Mila ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na lindol. Para kay Clarice, ito ang katahimikan ng tagumpay. Sa wakas, naalis na niya ang balakid. Ngayon, makakapag-focus na siya sa pagkuha ng tiwala ng kanyang ama nang walang anumang sagabal. Ngunit para kay Don Hilario, ang katahimikang ito ay isang pagkakataon. Nang gabing iyon, sa oras na sigurado siyang tulog na ang lahat, kinuha niya ang isang burner phone na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang kama. Ang mga daliri niya, na matagal nang hindi nakakatipa, ay bahagyang nanginginig habang dinadial ang isang pamilyar na numero. "Salvador," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng bakal na determinasyon. "Don Hilario, Diyos ko, ayos lang po ba kayo?" Gulat na tanong ni Attorney Salvador. "Wala tayong oras sa Salvador. Makinig kang mabuti." Mabilis at malinaw ang mga utos ni Don Hilario. "May isang babae. Ang pangalan niya ay Mila Ramirez. Pinaalis siya sa mansyon kanina. Gusto kong hanapin mo siya. Ngayon din. Masusunod po. Huwag mong hahayaang may masamang mangyari sa kanya. Dalhin mo siya sa isang ligtas na lugar. Isang lugar na ako lang ang nakakaalam. Huwag mong sasabihin sa kanya kung sino ang nag-utos sa'yo. Sabihin mong isang secret benefactor." "Opo, sir. Ano pa po?" Huminga ng malalim si Don Hilario. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, imbestigahan mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, at lalo na ang kanyang ina.
Ang pangalan ng ina niya ay Elena Ramirez. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa linya. Elena Ramirez? Pag-uulit ng abogado, naaalala ang pangalang yon mula sa mga kwento ng kanyang kliyente noon. Oo, mariing sagot ni Don Hilario. Alamin mo ang lahat, Salvador. Bawat detalye. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Natagpuan ng mga tauhan ni Attorney Salvador si Mila sa isang bus station. Nakaupo sa isang malamig na bangko, yakap ang kanyang maliit na bag. Ang mga mata ay mugto sa kaiiyak. Handa nang bumalik sa probinsya. Isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanya. Miss Mila Ramirez, may isang taong nag-aalala para sa inyo. Hayaan niyo po kaming tulungan kayo. Dinala nila si Mila sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Nag-iwan ng sapat na pera para sa kanyang mga pangangailangan at isang mensahe. Maghintay ka lang. Malalaman mo rin ang lahat. Samamantala, sa mansyon, naramdaman ni Clarice na hindi pa tapos ang laban. Kahit wala na si Mila, ang anino nito ay nananatili pa rin. Nakikita niya ito sa paraan ng pag-iwas ng tingin ng kanyang ama. Sa katahimikan nitong mas malalim at mas malamig kaysa dati. Baka bumalik siya. Bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Baka malaman ni Papa ang totoo. Ang takot na yon ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang bagay na hindi na niya mababawi. Isang gabi, lihim siyang nakipagkita sa isang taong may madilim na reputasyon sa isang eskinita sa Quiapo. Sigurado ka ba dito, ma'am? Tanong ng lalaki. Iniaabot sa kanya ang isang maliit na bote na walang etiketa. Ang laman nito ay isang likidong walang kulay at walang amoy. Isang patak lang nito, wala pang isang oras, parang atake lang sa puso, walang bakas. Kinuha ni Clarice ang bote. Ang kanyang mga kamay ay malamig na parang yelo. Magkano? Pagkatapos makuha ang kailangan, bumalik siya sa mansyon. Ngayon, kailangan na lang niya ng pagkakataon. Makalipas ang 2 araw, dumating ang tawag na hinihintay ni Don Hilario. Sir, may nalaman na po ako, sabi ni Attorney Salvador. Ang boses nito ay seryoso. Totoo po. Ang ina ni Mila ay si Elena Ramirez. Ipinanganak sa Laguna at ayon sa mga record, namatay siya ilang oras matapos isilang ang kanyang anak dahil sa komplikasyon. Napapikit si Don Hilario, ang puso niya ay parang pinipiga. Ang bata po, sir. Ayon sa birth certificate na nakuha ko, ay ipinangalan sa ama. Huminga ng malalim ang abogado. Ang buong pangalan po niya ay Milagros Mila Hilaria Ramirez. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Don Hilario ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding sakit at isang nag-aalab na galit, ang kanyang anak. Ang anak nila ni Elena ay buhay at pinabayaan niya itong saktan at ipahiya sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Sa parehong sandali, isang kasambahay ang kumatok sa pinto ni Clarice. Ma'am, tumawag po si Attorney Salvador. Pinapabalik daw po ni Don Hilario si Mila para kunin ang natitira niyang gamit at ang kanyang huling sahod. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Isang perpektong pagkakataon para magkunwaring nagpapakita ng kabaitan bago ibigay ang huling nakamamatay na halik. Sige, sabi niya sa kasambahay. Sabihin mo sa kanya, ako mismo ang mag-aasikaso. Hawak ang maliit na bote sa kanyang kamay. Bumulong siya sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Oras na para tapusin ang kwento mo, Mila. Ang pagbabalik ni Mila sa mansyon ng mga Vergara ay kakaiba. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na dignidad. Ang ilang araw na lumipas na may kasiguraduhan mula sa secret benefactor ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Pumunta siya roon
Hindi para magmakaawa, kundi para harapin ang katotohanan. Ano man iyon. Sinalubong siya ni Clarice sa sala. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. "Mila, mabutit dumating ka," sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagsisisi. "Pinag-isipan kong mabuti ang lahat. Siguro, naging masyado akong marahas sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad." Nagulat si Mila, ngunit hindi siya nagsalita. "Halika, maupo ka," alok ni Clarice. "Ipinaghanda kita ng juice bilang peace offering." Sa isang mesa sa gilid, nakahanda na ang 2 baso ng malamig na orange juice. Kinuha ni Clarice ang isa at iniabot kay Mila. Sa likod nila, sa may pasukan ng sala, tahimik na nakapwesto si Don Hilario sa kanyang wheelchair. Dinala doon ng isang nurse na kasabwat ni Attorney Salvador. Ang buong mansyon ay nanahimik. Si Marco at Bianca, na sinabihang may mahalagang pag-uusapan, ay nakatayo sa may hagdanan, nagmamasid. "Sige na, inumin mo na." Pagpupumilit ni Clarice, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. "Para magkaayos na tayo." Itinaas ni Mila ang baso. Nag-aalangan siya. May kung anong mali sa eksenang ito. Nakita ni Don Hilario ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang lason na naghihintay sa baso. At alam niya, ito na ang oras. Habang dahan-dahang itinataas ni Mila ang baso, patungo sa kanyang bibig, isang boses na matagal nang hindi narinig, na sumigaw, ang umalingaw-ngaw sa buong sala. "Huwag!" Ang sigaw ay hindi nagmula sa isang nakaupong matanda. Nagmula ito sa isang lalaking biglang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Walang bahid ng pagkabulag. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Don Hilario ang baso mula sa kamay ni Mila at inihagis ito sa sahig. Ang baso ay nabasag at ang orange juice ay kumalat sa mamahaling Persian rug na parang dugo. Napatigil ang lahat. Si Mila ay napatingin kay Don Hilario, hindi sa takot, kundi sa lubos na pagkamangha. Nakatayo. Nakikita. Si Marco at Bianca ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. At si Clarice, ang kanyang muka ay biglang namutla na parang papel. Ang pekeng ng ngiti ay natunaw, pinalitan ng purong takot. "Papa?" Nauutal niyang sabi. Nakakakita ka?" "Matagal na akong nakakakita, Clarice." Sagot ni Don Hilario. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa bawat sulok ng sala. Ang boses ng isang hari na muling umupo sa kanyang trono. "Ngayon ko lang talaga nakita ang mga ahas na inalagaan ko sa pamamahay na ito." Lumakad siya papalapit kay Clarice. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Akala mo maloloko mo ako? Akala mo hindi ko alam ang mga plano mo? Ang pagpapanggap mo? Ang pagnanakaw? At ngayon, ang pagtatangkang pagpatay?" Napaatras si Clarice. Hindi totoo yan. "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Don Hilario. Dumating si Attorney Salvador mula sa likuran, dala-dala ang isang folder. "Nandito ang lahat ng ebidensya, Clarice," sabi ng abogado. "Ang testimonya ng lalaking binilhan mo ng lason. Ang mga CCTV footage na nagpapakitang ikaw ang nagnakaw ng locket. Tapos na ang laro mo." Napaluhod si Clarice. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Humagulgol siya. "Patawarin mo ako, Papa. Ginawa ko lang yun dahil gusto kong mapansin mo ako." Ngunit hindi na siya tiningnan ni Don Hilario. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na ngayon kay Mila, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Hindi siya ang tunay kong pakay sa pagsubok na ito. Pagpapatuloy ni Don Hilario, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Siya ay isang biyaya na hindi ko inaasahan. Ibinigay ni Attorney Salvador kay Mila ang lumang kahon nito na kinuha mula sa apartment. "Mila, ang sulat ng iyong ina," sabi ni Don Hilario.
pwede mo bang basahin? Nanginginig ang mga kamay ni Mila habang binubuklat ang lumang papel. Binasa niya ito ng malakas. Mahal kong Hilario, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nagtagumpay. Patawad kung itinago ko ang lahat. Ang ating anak, isa siyang babae. Napakaganda niya, Hilario. Kamukhang kamukha mo. Ipinangalan ko siya sa'yo. Hilaria, sana mahanap mo siya. Sana mahalin mo siya. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kasabay ng huling salita, inilabas ni Don Hilario mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kumot. Ang kulay gatas na baby blanket na may bordang Hilario sa sulok. Itinugma nila ito sa kumot na nasa loob ng kahon ni Mila. Parehong-pareho. Si Mila ay napatingin kay Don Hilario. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong at luha. Ikaw? Tumango si Don Hilario. Ang kanyang mga mata ay pinupuno na rin ng luha na matagal niyang itinago. Ako nga, anak. Ako ang Hilario na isinulat ng iyong ina. Hinaplos niya ang pisngi ni Mila, ang parehong pisngi na minsan niyang nakita kay Elena. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na wala ako sa tabi mo. Sa wakas, ang pader na itinayo ni Don Hilario sa loob ng 40 taon ay gumuho. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay nawala. Ang natira ay isang ama na punong-puno ng pagsisisi at isang anak na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang nawawalang kahapon. Sa gitna ng sala, sa harap ng kanyang mga nagkasalang anak, niyakap ni Don Hilario si Mila. Isang yakap na bumuo sa lahat ng nawalang taon. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, si Don Hilario Vergara ay umiyak na parang isang bata. Anak, patawarin mo ako. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa mansyon ng mga Vergara ay nagbago. Wala na ang nakakabinging katahimikan at ang nanunuot na lamig. Napalitan ito ng tunog ng mga batang nagtatawanan, ng mga kwentuhan sa hapagkainan at ng isang kapayapaan na hindi nabibili ng pera. Itinatag ni Don Hilario ang Elena Ramirez Foundation for Children, isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga ulila at mga batang kapuspalad. Ang malaking bahagi ng kanyang yaman ay inilaan niya rito. Ang mansyon, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay nagsisilbi na ring pansamantalang tahanan para sa ilan sa mga bata. At ang unang direktor ng pundasyon ay walang iba kundi si Mila. Sa una, tumanggi siya. Hindi po ako karapat-dapat, Papa, sabi niya. Ngunit iginiit ni Don Hilario, ang puso mo, anak, ang pinakamalaking kwalifikasyon na kailangan ng pundasyong ito. Si Clarice, Marco, at Bianca ay hindi pinarusahan sa paraang legal. Ang kanilang hatol ay mas personal. Bilang kondisyon para sa kanilang kapatawaran, silang tatlo ay kailangang magtrabaho sa pundasyon. Walang sahod, simula sa pinakamababang posisyon. Si Marco, na dati walang alam kundi gumastos, ay natutong mag-budget ng mga donasyon. Si Bianca, na dati kinaiinisan ng mga bata, ang siyang nagbabasa ngayon ng mga kwento para sa kanila tuwing gabi. At si Clarice, ang pinakamatindi ang pinagdaanan. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali ng buong puso. Ang kanyang talino sa negosyo ay ginagamit na niya ngayon sa paghahanap ng mga sponsor at pagpapalago ng pondo. Isang hapon, nakita siya ni Mila na matiyagang tinuturuan ang isang batang hirap sa matematika. Nang matapos ang bata, ngumiti ito at niyakap si Clarice. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mila ang isang tunay at taos-pusong nangiti mula sa kanyang kapatid. Isang ngiti na walang halong pagkukunwari. Isang hapon, habang naglalakad sa hardin, tinanong ni Mila ang kanyang ama, Papa, napatawad niyo na po ba talaga sila? Tumingin si Don Hilario sa kanyang 3 anak na nakikipaglaro sa mga bata sa di kalayuan.
Ang pagpapatawad, anak, ay hindi para sa kanila. Para ito sa sarili mo. Habang kinikimkim ko ang galit, ako ang nananatiling bilanggo. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ni Mila. At saka, paano ko hindi sila patatawarin? Sila ang dahilan kung bakit ka napunta sa akin. Isang araw, nagpaalam si Mila na babalik muna siya sa probinsya. Hindi para manatili doon, kundi para bisitahin ang nakaraan. Tumayo siya sa harap ng maliit at medyo sira-sirang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na dati ang buong mundo niya. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang tiya Elena at nagpasalamat sa lahat ng sakripisyo nito. Hawak ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Umupo siya sa isang bangko na nakaharap sa palayan. Ang ginintuang palay ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ito ang yaman na kinalakihan niya. Isang yamang simple at totoo. Napatingin siya sa kalangitan. Hindi niya hiniling na maging isang Vergara. Hindi niya hinangad na magkaroon ng mansyon o ng malaking pangalan. Ang tanging hiniling niya lang sa Diyos ay isang pamilya. At ibinigay ito sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Isang mamahaling kotse ang huminto sa di kalayuan. Mula rito ay bumaba si Don Hilario. Lumakad ito papalapit sa kanya. Hindi na mayabang na bilyonaryo, kundi isang simpleng ama na sinusundo ang kanyang anak. "Handa ka na bang umuwi, anak?" tanong nito. Tumayo si Mila. Ang mga mata ay naluluha, ngunit ang puso ay puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa maliit na bahay, sa malawak na palayan, at pagkatapos ay sa kanyang ama. Sa kanyang isipan, tahimik siyang nagsalita. Isang mensahe para sa kanyang ina, para sa Diyos, at para sa kanyang sarili. Hindi ko kailanman hinanap ang kayamanan, pero binigyan ako ng Diyos ng pinakamahalagang yaman, isang ama.